sumingit dito. Singitan ko to. To want me like I want you. Yun. Araw-araw ganito eh. That may be the stuff of Papasok. fairy tales, and Ay, I uwi should ng know gabi. better. It's true. Pagod. Dati nung bata ako, sabi ko sana tumanda na ako para magagawa ko na lahat ng gusto ko. Coach anyhow. Pero, hindi But pala I ganun. still grow 'em in my garden Kasi bed. tatrabaho ka. I should know Hindi mo magagawa better lahat ng now. gusto mo. Oo, may pera ka, pero hindi mo magagawa lahat. Mas okay yung meron kang ginagawa sa buhay mo na worth it. Yung nag-i-invest ka para sa future mo. Dahil nag-set up ako dito. At yun nga. Kanina, saan ba ako? Doon sa may gulay. Hindi ako nagkakanin, sabi ko. Naobserbahan ko kasi, tuwing kumakain ako ng kanin, hindi okay sa pakiramdam, parang ganun. Mabigat, lagi ako inaantok. Tapos, fog yung isip ko. Tsaka parang ang gara ng mood ko. Parang bad mood, ganun. Laging mabilis mairita. So, yun nga. Sabi ko, ano kayang pwede kong gawin? Then, nakita ko, may mga nag-upload ng mga content creators sa Reels sa FB na naglo-low carb. Ang ginagawa nila no rice, 'yun, tapos strictly mga protein yung kinakain nila. At gulay, ganun. More on protein tsaka gulay. Then hindi sila nagkakanin. So, 'yun, sabi pa niya kasi gumaan daw yung pakaramdam niya nung sinubukan niya yung ganong diet. Hindi na daw parang mabigat yung katawan niya, ganon. Hindi fog yung isip niya, hindi nagpa-fog, ganon, hindi lutang. Then sabi ko, subukan ko nga yun. Kasi tuwing gigising ako ng umaga, ayan kakain na kami. So, tuwing gigising ako ng umaga, ang bigat ibangon na para akong ginulpe. Pag kumakain ako ng kanin sa gabi, ganun siya. So, sabi ko, try ko kaya di kumain, no? Hindi ako kumain ng gabi. Hindi ako kumain. Hindi ako kumain ng kanin. Ang kinain ko ang kinain ko, umangking siya. Uy, pangking ah. Ang kinain ko lang is ulam na mapaka ko ng manok. Tapos yung side dish na yung broccoli ganoon. Parang chop suey na tuyo. Chop suey siya, pero may konting sabaw 'yun, pero hindi siya ganoon karami. Yun, kinain ko 'yun. Then kinabukasan, ang bilis kong magising. Hindi ako kasi pag ginigising ako ni Camille, yung asawa ko, pag ginigising niya ako, lalo na pag kumain kami ng kanin sa gabi, ang bigat-bigat ibangon ng katawan ko. Then, yun nga, nung ginising niya ako na wala akong kain ng kanin, kundi yung parang yung manok lang at saka yung broccoli na niluto niya. Ang gaan, hindi ako parang kahit nakulang ako sa tulog Kulang ako sa tulog nun, pero hindi siya mabigat ibangon. Then yun nga, tinatry ko yung ganun, hindi na ako masyado kumakain ng marami sa gabi. Talagang hanggat maaari iniwasan ko yung kanin. So, okay naman. And parang pakiramdam ko ang gaan, no? Hindi parang, kasi laging pagka nagkakakain ako ng kanin, pakiramdam ko exhausted yung sistema ko yung mga muscle ko, masakit. So, ito nga, hindi ako nagkakanin, puro broccoli. Hindi broccoli, repolyo. O di kaya manok, yan, papapaka ko niyan. Hindi ko nilalagyan ng kanin masyado. So, ayun, magaan siya sa pakiramdam and hindi ako laging parang pagod.
Ay, parehas sila, oh. So, yun nga. Ah, tutuloy-tuloy ko to siguro kahit mga 1 week. Hindi ako magkakakain ng kanin. Kasi magaan siya sa pakiramdam eh. And yun, tuloy natin yung ganong ano, hindi ako magkakakain. Para kahit pa paano, kasi sa trabaho ko, ano eh, lagi ako nakaupo eh, tapos magkakanin pa ako. Tapos bira naman ako makapag-exercise. Ingay nun. Tatandaan ko dati oh, may ganito akong bike eh. Yan oh, ibang tawag dyan, road bike. Basta ganyan, natripan ko yung bike na ganyan, bumili ako. Ang tatak nun, Pro Max na ano na ganyan road bike. And all stocks lang siya. Kasi sinubukan ko lang. Ang sakit pala sa likod niyan. Masakit siya sa liig. Actually, yung bato ko yung nananakit eh. Kasi tingnan mo yung posture. Oh. Hindi siya komportable. Kumbaga nakatingala ka, tapos yung katawan mo nakapasubsob. Ang sakit sa katawan yan eh. Senyas daw siya, senyas. Okay. Ito tayo. Hindi nagsenyas yung jeep ah. Pansin ko yan ah. So yun. Hindi ko na-enjoy gamitin yung ganong bike. Dahil ang sakit niya sa liig, sa batok. Tapos sa puwet, masakit sa puwet yun kasi yung tagas ng bangkuan. Masakit siya sa balikat. Yun yung mga naranasan ko dyan. Maganda lang siya tignan. No, okay siya tignan eh. Kasi parang sports mode yung dating eh. Pero pagka nag-rides ka na gamit yung gano'n, ang sakit niya sa batok. Imagine pa kaya no yung mga talagang yung mga sports bike na talagang nakasubsob. Siguro kaya hindi ko rin maano eh na etong gantong motor yung kinuha ko, hindi siya gano'n ka-sporty. Pagdating sa ikukumpara mo siya sa mga R15, yan. Yun kasi mga sub-sub na motor yun eh. Ang sakit sa ulo siguro nun. Ang sakit sa balakang, ang sakit sa likod. Kasi nung time na bumili ako ng bike, ganun yung ano eh, nakasub-sub ako eh. Siguro di ko rin na-enjoy siguro kung kumuha ako ng ganung klaseng bike na sporty masyado. Well, ang paborito ko talagang motor is KTM Duke. Yung 200 sana yung kukunin ko. Yung 200cc. Kasi ano yun eh, ewan ko, may kakaiba dun sa motor na yun para sa akin. Ito kasi talagang relax ako dito eh. Oh. Parang, ang sabi nga nila, ano eh, hindi ka ba nangangawid dyan? Ganyan nga. Hindi, kasi actually yung motor na to, ano siya eh, upright position yung dating niya eh. Kaya hindi talaga ako nangangawid. Pwede akong sumubsob dito pag gusto ko, pero hindi sa pilitan kasi upright yung position niya eh. So, pwede akong gumanon kung gugustuhin ko, di ba? Eh, nakaganyan ako. Oh. Ano pa rin kahit paano. Naka-sports look pa rin yung itsura niya. Pero hindi ka ganun ka ngawit. Pag nakatingala kang ganun eh, sub-sub ka tapos nakatingala kang ganun. Tapos may helmet sa ulo mo, syempre mas mabigat yun kumpara sa, yung wala kang helmet tapos nakatingala ka lang ng ganun. Nakakangawit na eh. What more pa kaya kung meron siyang helmet na mabigat-bigat, no? Yung Evo, yan, bibigat na helmet yun eh. Yung full face. Yun. So, buti na lang hindi ako
R15 or yung KTM na ano, sobrang sporty looks nun o sobrang sporty na ano yun, sporty feels na motor. Subsuban talaga yun. So ito, enjoy to gamitin. Ang lakas masakyatin. Well, hindi ako nagsisisi na kinuha ko yung ganitong klaseng motor which is 155cc. Napakatipid sa gas. Kung kukuha ko ng 400cc tapos ipang-araw-araw ko lang, ay unpractical siya eh. Hindi siya okay. Pwede siguro kung ipang-rides ko, pero kung ipang-araw-araw, okay na to, no? Hindi ako sanay sa sa mga scooter eh. Well, tsaka mas nai-enjoy ko yung ganitong motor, yung declutch. Tsaka yung medyo mga sporty looks na itsura. Dito, singitan ko to. Yun, singit tayo. Pero ayoko sa bayan, traffic eh, lalo na ganitong oras. Peak hours to para sa mga kumukuha ng isda eh. Okay pa umuwi ng mga alas 10 eh. Walang mga sasakyan. Yung mga tigilan. Walang tumigil. Ay. So araw-araw ganito eh. Papasok. Ay, uuwi ng gabi. Kapagod. Sarap na lang maging bata ulit. Bata ako, laro-laro lang eh. Dati nung bata ako, sabi ko sana tumanda na ako para magagawa ko na lahat ng gusto ko. Pero, hindi pala ganun. Kasi nagtatrabaho ka. Hindi mo magagawa lahat ng gusto mo. Oo, may pera ka, pero hindi mo magagawa lahat. Gusto ko mag-business na lang eh. Ay, paano hawak ko yung oras ko doon? Pangalawa, wala akong boss. Anything na kung ano man ang mangyayari sa business ko, walang magagalit sa akin kasi ako lang rin. So, yun. Napaka-salimuot ng gantong edad. Ang daming nagbabago. Ang daming kailangan intindihin, alamin. Pero okay na yun, at least may nangyayari. Hindi naman yung nakatambay ka lang, no? Mas okay yung meron kang ginagawa sa buhay mo na worth it. Yung nag-i-invest ka para sa future mo. Pero sa hirap din kasi humanap ng trabaho ngayon. Hindi mo rin masisisi yung iba eh. Tsambahan na lang, pasortihan na lang. Buhay. Hirap nang tumatanda na. 15% na lang yung ano ko. Ang buhay. Mag-edit na naman ako ng mga video sa Sunday. Well, nakakalipang gawin yun kaysa mag-isip ng kung ano-ano. Gusto ko nga linisan tong motor eh kasi ang dumi na eh. Kaya lang, wala lang akong time. Siguro by next cut-off, doon ako uuwi ng maaga para mag-inis ng motor natin. At saka mag-change oil na rin pala ako. Stress lang, no? Pagka yung may nangyayari sa'yo sa isang araw na wala ka namang kinalaman pero nadadamay ka. May ganun eh.
Ay, nako. Naranasan nyo na ba yun? Yung wala kang kinalaman sa mga nangyari pero nadadami ka. Ay, nako buhay. Ang sarap magtabog pag ganun. Ay, Diyos mio. Yan yung mga isa sa mga encounters pagka nagtatrabaho na. Up. Ay, buhay. So ito na. Miming! Pamiming, oh. Hindi na ako kakain ng kanin. Tutulog na lang ako. Bukas na ulit. To want me like I want you, and that may Uuwi ka, no? be Matutulog the ka na lang, stuff tapos of papasok fairy ulit mamaya. tales, and I should know better, it's true. Pumpkins don't turn into a coach anyhow, but I still grow 'em in my garden bench, though I should know better by now. Buti na lang kahit pagod ako, meron akong magandang motor. Nakakawala ng pagod pag I tinitignan. still grow 'em in my garden patch. Bye-bye.